At dako po tayo agad sa susunod na magtanong kasi 9:39 na po. As to unmute, Brother Dominic. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi rin po kapatid. Isang kahilingan po ulit. Pwede po sa ating camera. Ako po yung may problema yung cellphone, yung camera. Sige po, ano po yung katanungan natin? Okay. Katanungan ko po, alam po natin na bawal yung yung para pigilan yung mabuntis. Yung tawag? Birth control or contraceptive. Opo. Ang katanungan ko po tungkol dito ay yung babae kasi may sakit siya na magbibigay ng komplikasyon kung mabubuntis siya. Ngayon, pinaplanuhan nilang magpalaygit na lang. Ma-justify ba yung magpalaygit siya? Kasi kung mabuntis siya, delikado naman, baka ikamatay niya yung kung mabubuntis siya. Risky pregnancy yung tawag ng doktor doon. Risky pregnancy pag nabuntis siya ulit. Yun ang sabi, kaya ni-recommend ng doktor na magpalaygit siya. Ano po ba ang kasagutan ng isang Katoliko tungkol dito? Okay po. Brother Angel Santos? Medyo malalim yan, no? Oo, kasi unang-una, pag nabuntis nga, sabi mo, in danger siya, no? Delikado. So, inano ko na yan sa Catholic answer. What if, sabi ko, lifetime condition yun kasi yung sa kanya lifetime, kaya yun din ang ng doktor. Yung ligation kasi inano ko yan. Basta yung ligation, tandaan po natin, no? Is the ligation kasi talagang yan, forbidden by the divine law. Talagang sa simbahan bawal po lahat yan, contraceptive, birth control. Ang hindi bawal para sa kalamanan ng tao, yung yung calendar method, no, yung written method, yan po. Baka sabihin nila hindi na kayo pwede mag-make love o magtalik. Hindi. So may time dapat, hindi anytime, and then you control, no? Ang actually may tawag diyan, konting kaalaman lang ang simbahan diyan, no? Parang abortification So or aborification, parang ganoon. In other words, indirect abortion 'yon dahil kinokontrol mo yung pag-conceive ng procreation na tinatawag natural law of God, na ang sperm. Kaya nga bakit bawal ang masturbation, bawal yung contraception, kasi nga ang natural law ni God is to procreate yung mag-asawa, procreate. So yung tinatapon lahat yan, mga withdrawal, mga yung tinatapon kasi yan, that's a seed of life. So magtatanong yung iba, bakit ganoon? Di ba basic necessity yun, basic yan. Hindi po. So sa simbahan, napakahalaga niyan. Kaya tingnan mo yung makaparian, may pizza ganyan. Kasi para nagiging na lang para alam mo yung para nagiging pleasure, no, which is bawal talaga sa simbahan yun. Mag-contraceptive tayo para makapagtalik tayo, pleasure. No, the church forbids that because you're wasting the seed of life. Yun po yung pinaka-main natin. Ngayon, yung tanong mo na ang ligate is talagang lalo na yung ligation para hindi magkaanak, na maraming nagkagano. Ngayon, yung for medical reason, ang sinasabi mo, para magkaanak. Actually, in-research ko na yun, malaking issue yun kahit sa states o yung sa Catholic Church. Siguro, let's mag-research kang more on that kasi ang alam ko sa ibang simbahan, ina-allow dyan for medical reason. No? Pero ayoko dyan because ang pinag-uusapan dyan is birth control na. So, ang birth control, ang pagkakaalam natin dyan, ang simbahan is talagang prohibits yan, whatever the reason talaga. So, maraming mga kung ano man reason mo, bawal talaga po ang magpalaygit, no? Ngayon, kung mabuntis siya, ganito, gano'n, kasi so putulin na lang.
So siguro mag-second opinion tayo. Bro Wendell, ano palagay mo doon? Because contraceptions, ligations are really forbidden by church. It's a mortal sin because it's also like indirect abortion pala yun. So napakalaki kasalanan pala Brad yun. Angel, Kala mga nakikinig. Sige, Bro Wendell. pwede mo mabasa ba ang Catechism of the Catholic Church 2399? Bro Aljan, 2399 tayo. 2399 po. Yes. Ito po ang nakasulat. 2399. Sabi dito, ganito po. CCC. Ito po ang nakasulat sa Catechism 2399. The regulation of birth represent one's of the aspect of responsible fatherhood and motherhood. Legitimate intercession of the parts of the spouse do not justify recourse to the morally unacceptable means, for example, direct transterilization or contraceptions. Sterilization. Ayun. Sterilization. Direct sterilization or contraceptions. Opo. Okay, so malinaw po ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church. At balikan natin yung Catechism of the Catholic Church 2370. 2370 at ito po ang sulat. 2370. Sabi dito, ito po. Periodic continence that is the method of birth regulation based on self-observations and the use of infertile periods is in conformity with the objective criteria of morality. This Okay. method respect the bodies of the spouse, encourage tenderness between them, and favor the education of an authentic freedom. In contrast, every action which, whether in an anticipation of the conjugal act or in its accomplishment or in the development of its natural consequences, proposed whether as an end or as in means, to render procreation impossible in intersexually. Okay, Evil. Physically evil. Mm. Those Maraming the salamat. Tuloy po. Hindi, Okay na. gandun lang, bro. Maraming salamat, no? So, malinaw talaga ang panindigan at aral ng simbahang Katoliko, lalo na sa tubal ligation, sa contraceptives. Pero ang tanong, how about kung may sakit ang babae? O kailangan ba siyang magpalaygit? Ang aral ng una, ang ating katawan, tato nga bawal. Yeah? Mariing ipinagbabawal. Kahit pa nakatato sa mukha ng ating Panginoon Jesucristo at sa mahal na Birhen Maria, bawal pa rin yan. Dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. So ano pa ang aral ng simbahan, lalo na sa natural method of family planning? Napakasimple lang. Natural method of family planning. At kailangan ang self-discipline. Anong formula? Basta bata. Ibig sabihin, fertile ang babae niyan, kaya kailangan merong pagpipigil sa sarili. Yun lang ang dapat gawin sa couples. Yun po, Brad Angel. Hindi, bro. Ano daw ang turo ng simbahan dyan? Medical reason yun eh. So, kailangan niya magpalagi talaga para, kasi kung hindi siya magpalagit, kaya nga kakaiba kasi ito eh. Sa CCC 2399 at 2370, it's all about talagang forbidden yung contraception. But ang tanong niya is, medical reason, kailangan niya magpalagit because pag
pagka nabuntis daw siya, magkakaroon ng health problems. So magpapalagit na lang siya para hindi magkaroon ng health problems pag magbubuntis. Medyo so iba na naman yun. That's completely different. Una, yun talaga ang sinabi ko, Brad, na kailangan na sa ganyan, mananatili pa rin i-promote ang natural method of family planning, pagpipigil sa bawat isa. Sa napaka linaw na formula, basta bata, so kailangan magpapigil. So, ikot ko si Dr. Rene Joseph Buliser na sa Human Life International at dalubhasa siya sa mga ganito, no? Dalubhasa siya sa mga ganito at ito ang paulit-ulit niya na aral. At basta iimbita siya. Kadalasan at karamihan umano sa mga doktor, lalo na walang foundation sa simbahang Katoliko, mag-recommend umano ligisyon. At meron pang magsasabi, kailangan talagang ilaygit ka dahil manipis na yung mattress mo. Kailangan talagang ilaygit ka dahil delikado na. Sabi pa ni Dr. Rene Joseph Buliser, nakikinig siya sa atin ngayon, pwede rin makapasok si Doktor, wala umano sa kanilang aklat yan. Bilang doktor, bakit ba umano merong magpo-promote ng ligisyon sa mga doktor dahil mamipis na ang mattress o kaya delikado magkasakit dahil sabi niya, 3 ligisyon umano, pwede nang makabago ng sasakyan ang doktor. Si Dr. Rene Buliser nagsabi niya na, yan ang sabi. Kaya sa simbahan natin, yung promosyon natin, natural method of family planning. Dahil kahit pa na sinabing may sakit, di natin sigurado kung tama ba ang findings ng naturang doktor. O kaya'y sinabi lang niya tulad sa manipis na ang mattress, delikado kayo, dahil may ibang intensyon siya. Delikado. So, ibig sabihin, i-promote yung natural method of family planning, ang pagpipigil sa sarili. Kung sakali na sa pagpipigil ng sarili, mabuo ang buhay, bakit takot tayo? Di po ba sa kasal, tinanong yan sa pare, sa bawat kinasal, handa ba kayong tanggapin ang mga batang ibigay sa Diyos sa inyo? Isa yan sa tanong. Kaya sa Human Life International, paulit-ulit itong sinabi ng mga kaparian at obispo, defend the life and the owner of life will depend on you. Okay, Brother Dominic. Okay po, maraming salamat po. Malinaw na malinaw. At least na pagsabihan ko na agad sila. Paano ako dito? Meron pang nagtawag last week sa akin pala, no? Last week lang. Dahil ang babae ay may sakit at manganganak siya, so nanganak na siya, pero ang recommendation ng doktor, ilaygit talaga siya dahil delikado. So tumawag yung magulang niya na guro sa akin kung papayag ba umano, kung okay ba ilaygit. Sabi ko nga, huwag niyong payagan na ilaygit yung anak ninyo. So buti na lang, di talaga nalaygit. Okay po, maraming salamat po sa mga kasagutan po. At least assured ako na tamang sinabi ko sa kanila. Hindi ko lang masyadong ma-justify kasi hindi ko naman alam yung CCC na number. Pero at least talagang inano ko sila, winarn ko sila. Hindi na maako. Pero i-explain ko pa rin sa kanila pati yung CCC na pinost nyo. Kasi maganda yung may batayan. Thank you so much, Brother Dominic. Wala na